Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay ang paano mas makikilala ang Diyos o incomprehensible. At ang Bible verse natin ay Romans chapter 11 verse 33 to 36. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw ay, "Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments, and his way past finding out. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been his counselor, or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again. For of him, and through him, and to him are all things, to whom be the glory forever." Alam ba natin na kahit habang buhay tayong nag-aaral patungkol sa Diyos, ay hindi pa rin natin siya kayang o lubusang maintindihan dahil God is comprehensible. Ibig sabihin nito mga kapatid, na hindi natin siya pwedeng makilala, kundi ibig sabihin nito ay hindi natin siya kayang lubusang maarok o masukat gamit ang ating limitadong pag-iisip. Minsan gusto nating intindihin lahat ng ginagawa ng Diyos para sa atin, kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay, kung bakit may mga pagsubok, o kung bakit minsan tila tahimik siya. Pero ang sagot dito ay napakalinaw sa ating scripture mula sa Romans ay, "How unsearchable are his judgments, and his ways past finding out." Ito ay isang napakalalim na karunungan at kaalaman ng Diyos. Unang-una naman ay the truing of God is incomprehensible. Ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa pero tatlong persona. Kahit ilang ulitin natin itong aralin, hindi pa rin natin itong lubos na maunawaan. Pero dahil marirealize din natin na ang Diyos ay hindi lang isang simpleng being na kanyang i-box ng ating logic, kundi naintindihan natin siya ng buo. Then maybe He's not a God at all, pero hindi dahil siya kayang arukin, mas lalong lumalalim ang ating awareness at respeto sa Kanya. Kalawa ay the Father reveals Himself through Christ. Paano natin kahit paano na nakikilala ang Diyos Ama? Ito ay dahil sa pamamagitan ni Kristo. Sa Kanyang mga salita, gawa at buhay ni Jesus, nakikita natin ang puso ng Ama. Kaya nga si Jesus mismo ang nagsabing, "He who has seen me has seen the Father." Kaya kung gusto natin makilala ang Diyos, tignan lamang natin ang buhay ni Kristo kung paano siya nagmahal, nagturo, naglingkod at nagsakripisyo. Tatlo naman, Spirit communicates Christ to us. Minsan, tatanong natin na paano natin nararamdaman si Kristo. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siya ang nagbubukas ng ating puso at isipan sa katotohanan. Siya ang nagtuturo sa atin ng mga bagay na spiritual at siya rin ang nagpapalalim natin relasyon sa Diyos. Kaya kahit hindi natin naunawaan lahat, we are not alone. The Spirit is with us to guide and teach us. At para naman sa ating application ngayong araw ay unang-una, resolve to know Christ experientially. Hindi sapat na kilala lang natin si Jesus sa isip natin, bagkus kailangan din natin siya kilalanin sa ating experience. Mararanasan natin siya araw-araw sa ating panalangin, sa pagsunod, sa paglakad kasama siya, at minsan hindi natin talaga siya naiintindihan. Pero sa pagsunod natin sa Kanya, kahit wala tayong full picture ng anong nangyayari, ay mas lalo siyang nagiging totoo para sa atin. Kaya mga kapatid, nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.